Televisa presenta. No sé exactamente qué pasó, que todo de repente ya cambió. En nuestro diario ambiente lo bonito tristemente terminó. ¿A dónde va nuestro amor? Si cada día se va muriendo la flor de tu alegría, ¿a dónde va nuestro amor? Yo me pregunto, en nuestro cielo hay un en agonía. Okay na po ako. Salamat talaga. Ikaw naman, natakot lang kasi talaga kami, Iha. Hindi mo man lang sinabi na masama ng pakiramdam mo. Ayoko sanang dumagdag sa problema mo. Paano kung may masama na nangyari sa'yo? Relax ka lang, baka atakihin ka sa puso. Magandang araw. Ay, Si magandang Miss, araw din Fiorella. po. Opo, ako po. Pwede ba kitang makausap sa labas? Excuse us. Sige. Sige po. Sige, dito lang kami. Oh, mas maganda ka kapag nakangiti. Di ba, Reynaldo? Oo, siyempre. Ayan, ang ganda talaga. Fiorella, I'm sorry to tell you this. Hindi maayos ang lagay ni Gianna. Opo, doktor. Baka hindi tayo nakakaintindihan ng mabuti, Iha. Napaka-importanting matugunan ng atensyon ang kalagayan ng kapatid mo. Sandali lang, ano pong sinasabi niyo sa akin? Tatapatin na kita, Iha. Maraming pagbabago ang kailangan mong gawin para sa kanya. Kung hindi kakayanin ang puso niya. Hindi, doktor. Anong kailangan namin gawin? Napaka-importanting magkaroon ng disiplina lalo na sa mga gamot niya. Hindi ito biro, Iha. Kailangan niyong tumira sa labas ng syudad sa lugar na may sariwang hangin malayo sa stress dito. Tahimik at may magandang tanawin. Makatutulong yun para sa kagalingan ng iyong kapatid. Maliban sa mga gamot, kailangan tumira sa ibang lugar. Kailangan ng kapatid mo ang sariwang hangin at ehersisyo. Wala po kaming pera, doktor. Saan ako kukuha ng pera? May kamahalan ito, alam ko. Ngunit ito ang kailangan ni Gianna. Fiorella, wala nang ibang paraan para mapaayos ang kalagayan niya. Kung hindi niyo ito gagawin, maaaring ikamatay niya. Hindi ako makapaniwala. Sa palagay mo, tama ba akong paikutin? Tama ba akong lokohin? At wasakin ang tiwalang ibinigay ko? Minsan, Don Vittorio, napakahirap magdesisyon lalo na kung magulo at mahirap din ang sitwasyon. Pero Benito, personal at buong pusong tiwala, para akong dinuraan sa mukha. Hindi po. Pero ang kapatawaran ay kalayaan. Ito ay walang kapatawaran. Dapat ang mga kasalanan pagbayaran. Naku, relax lang po kayo, Don Vittorio. Mahanap din natin sila. Plinano niya lahat ang nangyari, Benito. Kitang-kita ko sila sa mga airport security video. Itong si Fiorella, may kasamang iba. Tinraidor Pero ako. sandali, nakilala niyo ba yung kasama niya? Hindi. Pero kapag makita ko siya, humanda siya sa akin. Dudurugin ko siya. Mabuti pang kalimutan niyo na ang lahat. Hindi. Makinig ka. Ang gusto kong mangyari, humarap siya sa akin at aminin niya ang lahat. Pero para saan, Don Vittorio? Kalimutan niyo na sabi. Kailangan ibalik niya sa akin ang aking pera. Malamang naubos niya ng lahat yon. Don Vittorio, tama na. Nagsasayang lang kayo ng oras. Hindi pwede. Ang investigador ang maghahanap sa kanya bukas ng umaga. Dito raw siya hinatid, sabi ng taxi driver. Katapusan na niya. Benito, samahan mo ako.
Pero Don Vittorio, pupuntahan natin to? Sinabi ko na, di ba? Ay, salamat hindi to sa bahay. Ano yun? Ano sinabi mo? Ang sabi ko malayo pa ito sa bahay ko at sa totoo lang Don Vittorio, itong lugar nito ay sobrang peligroso. Ha? Hindi na mahalaga yun. Bilis! Pasok kayo, Iha. Fiorella. Hindi mo pa sinasabi ang pinag-usapan niyo ng doktor. Oo nga pala. Ang sabi niya si Gianna daw ay gagaling at walang dapat ikabahala. Walang problema. Ate, magpapahinga lang muna ako. Medyo nangihina pa kasi ako eh. Salamat po ulit. Ay, sige, Iha. Samahan mo siya, Adela. Pahinga ka mabuti. Yung ba talagang sabi ng doktor? Oho. Hindi yun mismo mga salitang ginamit niya pero, oho. Ano daw ang kailangan nating gawin ngayon? Scusi. Pupuntahan ko lang po si Gianna. Baka meron siyang kailanganin. O sige. Scusi. Anong gagawin ko? Mahal ko, ang gusto ko lang naman huwag kang umalis. Ibang ipadala mo. Para namang hindi mo alam. Ako lang ang magaling sa trabaho ko. Magandang umaga. Hindi ba masyadong maaga para mag-away kayo? Pasensya ka na. Di ko lang talaga gusto mag-out of town siya. Natural lang yan. Mag-isa ka lang, hindi mo alam kung anong ginagawa niya at umaandar ang imahinasyon mo. Hindi ka nakakatulong. Excuse me, naiintindihan ko lang naman yung pinagdadaanan ng asawa mo. Alam mo na, marami mga kwento-kwento tungkol dyan sa mga business trips mo. At katulad ng, Negosyo. Julieta, Seryo? kumusta ka na? Mukhang aalis na naman si Anibal for a trip. Oo. Alam mo na kung ano ibig sabihin yan. Alam ko. Alam ko yan. Anibal, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa asawa mo. I promise. Julieta! Ikaw ba yan? Buti naman bumisita ka. Natutuwa Eloisa, ako. ako ang mas natutuwang makita ka. Hello. Ay, namiss kita Salamat sobra, sa pagtanggap Julieta. sa akin sa pamamahay mo. Ikaw naman. Alam mo naman, lagi kang welcome dito sa bahay. Okay. Anibal, magandang hapon. business trip na naman ba yan, ha? Nakikilala ko ba ito? Nagpapasalamat ako binabantayan mo lagi si Julieta. At ikaw? Sino magbabantay sa'yo? Bakit di mo na lang isama si Julieta, hindi ba? Madalas kasi ang mga meeting ko, ayoko siyang mag-isa sa hotel. Salamat uli sa inyo sa lahat. Oo naman. You're always welcome, Anibal. Okay lang sa amin na palagi siyang nandito. Para na siyang kapamilya. Alalahanin mo ang negosyo mo. Kami na ang bahala sa asawa mo. Seryo? Yes, Mama. Wala ka bang gagawin? Gagawin. Oo. Wala naman, Mama. Wala. Ako ay libreng-libre ngayong araw na ito. Ganun O naman. siya, baka maiwan ako ng eroplano. Ay, hindi pa rin siya Hindi nagpapasok. talaga. Salamat, alis na ako. Sige, Good mag-iingat luck, ka. Bye, mahal ko. Babalik ako agad. Mag-ingat ka doon. Promise. May nag-ayos na ba ng mga logistics ng birthday ni Pedro? Oh, Kung ako tatanungin, hindi ako maghahanda ng kahit ano kung hindi siya magpapakita in 2 hours. Hi, Eloisa. Totoo bang galit ka sa paborito mong apo? Hindi ako naniniwala. Hysteria lang ang paborito kong laro, alam mo yan. Mahilig ako maging hysteric, pero alam niyo namang talagang masayahin akong tao. Kaya wag na kayong magtaka. Saint Piaggio. Di ko na alam kung paano ko matutulungan si Gianna. Please lang, Saint Piaggio. Bigyan niyo ako ng sign. Sabihin niyo kung anong dapat kong gawin. Sa Rancho Los Angeles,
Sobrang ganda. Ito ang kailangan niya. Sariwa ang hangin. Malinis at tahimik pa. Paano ba? Paano nga ba, Saint Biagio? Sandali, Fidel. Yes, sir. Ayun si Dante. Saan banda? Sa likod mo. I-distract mo. Sige. Pinadala yan ng lola ko para manmanan ako. Okay. May pupuntahan lang ako sandali. Okay, sir. Ito ang susi. Thank you. Dante, masaya ako makita ka. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ang laki na ng ipinagbago mo. Kumusta? Magandang araw, boss. Bantayan ko kotse nyo. Oh, sige, mabuti pa. Sandali lang. Ito. Okay, salamat. Sige, oh. Ang ganda ng kotse niyo, boss, ah. Salamat. Iba ang pakiramdam ko dito, Don Vittorio. Di mo kailangan gustuhin ito. Hindi ito bakasyon. Hindi ko na nga alam kung kailan yung huling hapunan ko eh. Anong pinagsasabi mo? Kasi baka ito na yung huli kong hapunan. Hindi ito delikado. Tingnan mo, ito yung address. Baka madali nating makikita ito. Sa banda ron pumunta tayo. Siya yun. Fiorella? Sorry. Akala ko kilala kita. Okay lang. Akala ko ikaw yung hinahanap ko. Ay, Don Vittorio, ano yun? ito na yung bahay, oh. Ito na. Yan ba? Ito na nga. Sigurado ka? Oh, ito na yun. Ano problema? Gusto lang naming malaman kung may Italyana ba rito. Ay, hindi sa kalyeng ito. Yung sinasabi niyo sa banda pa ron. Hindi yun na ibig ko sabihin. Nawawala sila tapos sabi sa akin ng taxi driver. Yun nga, sabi ni Carlos. Sabi niya dadating ka raw ngayon. Yun nga si Carlos. Sabi niya may mahanap ako. Na sige, mga pasok. babaeng Italyana, kaya kami naparito. Pasok. Pasok kayo. Wag, Don Vittorio. Sige daan. Dito na lang ako, magbabantay. Sigurado ka? Papasok na lang pala ako. Kailangan ko palang bantayan yung boss ko saan man siya pumunta. Nakakaawa naman siya. Gusto niyang rancho Los Angeles. Magugustuhan din yun ni Gianna. Tahimik lang. Sariwang hangin. Pero paano nga ba? Bakit nandito ka? Nag-aayos lang. Kahit kailan wala kang karapatang hawakan ang mga gamit ni Tanya. Hindi. Ako ang mas may karapatan at hindi ikaw. Talaga? At sino ka ba sa palagay mo? Nirespeto ko si Ma'am Tanya hanggang sa libing niya. Bakit nasa'yo ang diary na yan? Nakita ko to. At handa kong protektahan ang mga sikreto ni Ma'am Tanya. At anong tingin mo sa akin? Isa akong stupido! Wala akong sinasabing ganyan. Pero alam ko ang lahat ng alam ni Ma'am Tanya tungkol sa'yo. Huwag na huwag mong susubukang ipakita yan sa kung sino man. Hindi. Bakit ko gagawin yun? Nung una gusto mo makipag-usap. Makipag-usap? Magkano ba? Ano bang sinasabi mo? Magkano ang kailangan mo para hindi mo yan ipakita kahit kanino? Hindi. Nagkakamali ka ron. Akala mo pera ang gusto ko? Hindi ako ganun tao. Hindi yun ang pakay ko rito. Hindi ko alam kung anong gusto mong itawag dito.
Pero sabihin mo na sa akin kung anong gusto mo para matapos na tong gulong to! Hindi! Ano Hindi ba? yun! Sabihin mo! Nabasa ko kasi rito na... Magkano ba ang halaga mo? Lahat naman ang habol lang ay pera! Alam mo, hindi lang ikaw ang taong lahat ay gagawin para lang sa pera! Hindi ko kailangan ng pera mo! Sa'yo na lahat ng pera mo! Eh, anong gusto mo? Ang gusto ko ay ang dalhin mo ko at ang aking kapatid sa Rancho Los Angeles. Ano? O ngayon alam niyo na, huwag ka magsusumbong sa pulis. Kung kaya mo laslasing ko leeg mo. Ay, hindi na kailangan. Aalis na kami ngayon din. Huwag ka mag-alala, aalis na Oo kami. nga, tara na, Don Vittorio. Hindi mo naman siguro nakalimutan ang susi ng kotse. Ha? Eh, nandito yung susi, pero kahit na may susi pa tayo, parang hindi naman tayo andar, Don Vittorio. Bakit? Tara na. May kiraan po. Pasensya na po sa Sige istorbo. na. Nababaliw ka ba? Gusto mong bigyan kita ng magandang buhay sa Rancho Los Angeles para lang dyan sa diary? Hindi! Gusto ko ng trabaho. Isang trabaho na makakatulong sa amin ng kapatid ko. Merong sakit sa puso ang kapatid ko. Ah, ganun ba? Oo. Sabi ng doktor niya na kailangan niya ng isang lugar na tahimik. At gusto mong paniwalaan ko ang mga kwentong iniimbento mo? Magandang gabi. At sino ka naman? Ako si Gianna. Kapatid ako ni Florella. Masyado naman yata nakahanda ang lahat. Ngayon kailangan lang niya mahimatay sa harap natin. Ano sinasabi niya, ate? Wala, Gianna. Ang lalaking ito ay puno lang ng galit. Pero aayusin natin to. Maliwanag? May isang oras kayo para pumunta dito. Anong nangyari, ate? Wala naman. Yung lalaking yun may mga gusto lang itanong tungkol kay Ma'am Tanya. Pero bakit sobrang galit naman siya, Ate Fiorella? Kasi nalulungkot lang talaga siya, Gianna. Alam mo na, namatay ang kanya nobya. Kaya ganun na lang siya kung makipag-usap sa akin. Pasigaw. Pero walang problema. Wala. Eto, bayaran mo yung driver. Bakit yung driver lang ang meron? Wala ba yung para sa akin? At bakit? Di ba dapat mo akong bayaran? Doon sa ninakaw nila sa akin? Ano? Di ba nakita nyo naman sinamahan ko kayo sa lugar na yon? Ako tuloy na nakawan. Bayaran mo na nga yung driver sa labas kung ayaw mong mawala ng trabaho ngayon. Ay, Don Vittorio. Don Vittorio, okay lang ba ang lahat? Hindi ako okay. Iniligaw kami ng taxi driver sa delikadong lugar. Ninakawan kami, kinuha nila lahat. Ilang beses na kitang sinabihan, Don Vittorio, pero hindi ka nakinig. Dahil hindi na ako makapaghintay. Napakadelikado ng Don Vittorio. Tuloy ngayon, alam nating wala silang kaalam-alam na impormasyon. Naiintindihan nyo ba yon? Eh di balik tayo sa square one. Wala tayong clue para kay Fiorella. Nako, wala talaga. Mababaliw ako kapag hindi pa natin matagpuan si Fiorella. Ang gusto ni Senyora Eloisa ay well-trained at may good pedigree. Alam ko ang mga naman na aso niya. nililito mo lang ako, okay? Nakita ko si Pedro na umalis. Ano bang akala mo sa akin? Tanga? Walang alam? Makinig ka. Pinadala ko ni Senyora Eloisa dito para alamin kung bakit si Pedro na kanyang apo ay hindi na pumupunta sa Rancho Los Angeles. Okay. Alam ko may tinatago kayo, pero wala na akong pakialam doon. Bahala na kayo dyan. Diskarte niyo yan. Pero, dahil pinapaalam ni Senyora Eloisa, trabaho kong alamin kung ano ang nangyayari sa kanyang apo. Naintindihan ko. Ang lahat ng ito ay hindi madali para sa akin. At pati na rin sa iyo na si Osvaldo ay pumalit kay Pedro. Kaya kung pwede lang, pauwiin mo na yung batang yun. Yung batang yan ba si... Siya na nga walang iba. Pauwiin mo siya sa rancho nila o hindi, naiintindihan mo? Okay. Isa pa. Sa susunod na gawin mo pang lokohin ako, mawawalan ako ng respeto sa iyo. Hindi mo ako kaya. Baka naman naliliitan ka lang sa akin. Noong mga bata pa tayo, inakala mo bang hanggang ngayon magiging magkaibigan pa din tayo after so many years? Oo nga. Ang akala ko nga ay pakakasalan mo ko. Ay, seryo?
Habang inaayos ng mga mama natin ang problema ng mundo, puro tayo paglalaro. Oo, tama ka. Naalala mo ba nung naglalaro pa tayo? Tapos, kunwari magagaling tayong doktor? Grabe yun, nakakatawa. Ay, pero hindi na. Hindi na ganun ngayon. Iba na ngayon. Bakit? Hindi ka na ba masaya? Paano ako sasaya? Nasa business trip kunwari ang asawa ko. Pero alam ng lahat kung ano ibig sabihin nun. Oo nga, nambababae lang siya. Kung ganun, bakit hindi mo siya turuan ng leksyon? Dahil hindi ako ganung klase ng tao, seryo. Oo, alam ko, pero sana naman lumabas tayong dalawa tonight. Tayo lang. No. No, thank you. Pero bakit? Bakit ka nagtitiis na makisama sa kanya? Dahil kahit lagi niya ako niloloko, mahal ko siya. Yan ba talaga? O dahil takot ka lang na mapag-isa dahil sa edad mo? Sa edad ko? Okay, bakit mo naman nasabi ang mga bagay na yan? Walang masama sa pagiging masaya, Julieta. Tingnan mo ako. Ate, pwede ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Sino ba yung lalaking yun? Direktor siya sa isang kumpanya. Baka bigyan niya ako ng magandang trabaho. Pero mukhang hindi ka naman niya bibigyan ng trabaho, ate. Mukhang galit siya sa'yo eh. Mukha lang siyang galit, Gianna, pero okay kami. Relax ka lang. Kakausapin ko siya ulit. Sino? Isang tao na kilala ko sa internet. At baka may mabigay siya impormasyon sa fiancé ko. Ay anak, baka mas mabuting ipagpabukas mo na yan. Pasama ka kay Benito. Oo nga, mabuti Ayoko. yun. Hindi. Mapanganib ang syudad lalo na sa mga magagandang babaeng katulad mo. Eh di samahan na lang wag kita. Magpahinga ka na lang. Dito ka lang. Okay lang ako. Sandali lang ako. Talaga Sige bang po. hindi ka magpapasama? Sige na. Mag-iingat ka. Apo. Enjoy mo lang ang pagkain mo. Excuse me. Thank you, sir. Fiorella, saan ka ba talaga? Benito! Opo, Don Vittorio. Inayos mo na ba yung table sa private room? Nakalimutan ko po eh. Nakalimutan. Opo. Anong hinihintay mo? Yung formal invitation? Yung memorandum? Yung ano? Wala ka talagang kwenta. Ano daw? Walang kwenta. Alis na. Sige po, Don Vittorio. Fiorella. Anong nangyari sa lakad mo? Wala, senyora. Hindi ko nakita si Senyor Pedro. At? Dante, wag mo naman akong paghintayin pa. Wala naman talagang kakaiba. Wala naman bago. Puro mga meetings lang sa mga corporate executives, mga tawag sa telepono, mga sekretaryang labas-pasok, pero siya hindi lumalabas ng kwarto. Sigurado ka? Oo naman. Wala akong duda, senyora, kaya uminahon lang kayo. Sigurado kung si Pedro ay darating, anumang oras mula ngayon. Kung pumunta ka dito para kausapin ang iyong mama, pues maghintay ka. Pakiusap, Sonia. Ayaw niyang marinig ang boses mo, lalo na yung makita ka pa niya. Ay, utang na loob, hindi ka naman niya paborito. Oo, alam ko yon. Pero ako, mas mahal niya ako kesa sa'yo. Hindi niya lang kasi ako masyadong kilala. Hindi na mahalaga yon dahil wala ka namang kwenta sa kanya. Papasok na ako sa loob, bahala ka na dyan. Dapat lang na dumating si Pedro. Dahil kung hindi, babasahin na natin ang last will and testament at pipiliin ko si Osvaldo. Makakalis ka na. Mauna ka na. Hindi, ikaw na. Okay lang sa akin, walang problema. Nakakasiguro ako nang sasabihin mo ay mas importante. Maalala ko nga pala. Wala pa pala kaming pag-uusapan ng aking mahal na mama. Kaya pasensya ka na. Excuse me. Seryo, hintayin mo ako. May kailangan akong itanong sa'yo. Napaka-importante lang. Sandali. Thank you, ma'am. Ay, nako. Diyos ko. Please lang, Saint Piaggio. Sana po okay si Sir Pedro. Ay, sorry. Don Vittorio, may problema tayo. O bakit? Ano na naman ang problema? May problema sa kusina. Kailangan yung puntahan. Bakit? Hindi mo kayang ayusin?
Hindi. Kasi may nakita akong daga. Shh, huwag kang maingay. Huwag mo sinasabi yan dito sa labas. Baka maging issue pa yan. Oo. Magbantay ka na lamang dito sa ating mga customers. Sige ho. Ba't nandito ka? Ako ba pinuntahan mo? Benito! Di ko alam dito ka nagtatrabaho. Ikaw naman. May appointment ako. Kay... Isang Ginoo, si Sir Pedro Angeles. Ano? Kasama ko tong babaeng to. Nagpa-reserve ako. Oo naman po. Tara, doon tayo sa table. Grazie.